Ang pinakaayaw niyong nakuha sa Christmas party? Mga kamag-anak na pupunta sa bahay nyo ng unannounced and nag-expect sila na pakainin mo ang pamaskuhan. Parties na pinipilit kang sumayaw. All caps, ayoko sumayaw. Kaya nga maging grateful tayo kung ano man ang barahang meron ka na pinanganak ka sa mundong to. Maligayang Pasko sa mga ninong at ninang na tinataguan ng pamangkin at ang mga pamangkin at inaanak na hindi nabibigyan. Ano, baliktad, di ba? Yung mga pamangkin nagtatago sa ninong at ninang. Ay, Hindi na yun na yun. Yun na yan. Sabaw eh. Sabi mo ba kanina, alam ko na yun. Well, better luck next year. May next year pa. Tayo, okay na. Iisip yun. May nandala yung isip yun. Kasi nga, pag nag-i-intro kami, iisip ko talaga nakakaiba. Di ba? Katulad yung mga segue. Welcome sa Pampamilya Podcast. Sa mga biyahe dyan, pauwi, sa kanilang kakapaskuhan, mga nagpapahinga dyan. Salamat sa pakikinig sa akin. Malabas si Upang Upang. Paano? Bigat kasi ito ng mic. Only pause. Let's go. Sana na-enjoy nyo ang pakikinig sa amin. At ang live show, mukhang bibiglang live show. So ano ba mga pag-uusapan natin ngayon? Nako. Ano pa nga ba? Siyempre sa araw ng Pasko, sama-sama tayo bilang isang bansa at isang race. Ako yung Tagalog na. Lahi. Bilang, tinuloy ko na yun sa'yo. Kesa Nagka-carry over yung sabaw mo kanina intro. Pero yun, sama-sama tayo bilang isang lahi. Sa pag-celebrate ng Pasko. Pero ano tayo cool tayo nainis na tayo, lagi na lang tayo nagse-celebrate ng Pasko. Ano naman yung kinaiinisan natin sa Pasko? Lagi na lang Masaya na tayo doon sa vlog namin sa Noche Buena. Masaya tayo doon Ngayon naman yung other side. Ipakita natin yung other side of the coin. Humingi kami sa Pampamilya Podcast page ng mga hinanaing nyo or baka weird experience sa lahat ng mga Pasko nyo pinagdaanan, pina-email namin at babasahin namin mamaya yan. Pero ngayon meron muna tayong babasahin. Oo. Ano yung basahin ka na ba? Basahin na natin. Okay. Maiba naman tayo galing sa Casual PH. What's your least favorite part of the Filipino Christmas or holiday season? Meron ba kayong maunang naiisip bago natin daanan? Least favorite, no? Ang least favorite. Favorite mo pa rin ba? Pero least or pinaka? Ano? Ano? Ano ba pinag-uwag? Simple tanong Kasi ba ang least favorite? So, least favorite mo pa rin. Kumbaga, una mo naiisip. Hindi ba most dislike? Hindi, kumbaga yung itong tanong kasing to, parang hindi lang siya masyadong negative. Kaya sinabing least favorite. Basta yung pinaka hindi mo, di ba? Legit question. Pinaka-ayaw mo talaga. Pinaka-ayaw. Yun na lang. Tayo sa ulit. Same. Pinaka-ayaw. Pinaka-ayaw. Pinaka-ayaw? The usual na pinaka-ayaw rin siguro ng mga tao dyan. Yung mga yan na ng mga kamag-anak, pag gathering ng mga pamilya, lalo na pag di ba, mismong Pasko, di ba, antay mo yung mismong alas 12, Christmas Eve. Siyempre, pagdating ng Christmas Eve, magbibigay ng mga regalo. Tapos, sama ng loob. Hindi. Baka yan ang isang loob. Yung muna, payabangan. Sasabihin, itong tito ko, ito yung regalo ko sa'yo. Mas maganda yung regalo ko kaysa doon sa isang mong tito. Yung parang payabangan, pagandahan ng regalo para sa mga parang pamangkin. tagal kasi siguro di nagkita. So parang nagpapataas na tayo ng years. Parang syempre, nung bata ko, enjoy ako. Pero syempre, pag tanda ko, parang, ba't nagpapayabangan sila? No? Judgmental pa. Yun din sa akin, papunta naman doon sa'yo. Yung sa akin naman yung pag napupunta sa mga magpipinsan, sa mga mas bata. Kasi sa mga matatanda, parang expected ko na. Pero among sa mga magpipinsan, nagkakaroon ng parang unnecessary na siguro pwedeng insecurities, pwedeng minsan baka napapaisip siya na, ano ba? Yung tipong hindi mo naman iniisip, pero dahil in-open up ng mga mas nakakatanda na, bakit ikaw wala ka pang gano'n? Bakit si ganyan meron ng ganyan? Kailangan ko pala isipin yun. Parang gano'n. Nagiging tuloy siya. Parang challenge every year. Parang naalala ko dyan yung siya may business na. O siya may ganito na. Siya may jowa. Ako yung naalala ko dyan yung bandang mga grade school. Siyempre yung magpipinsan magkakasing edad kayo. Naalala ko dyan yung parang
yung isa kong pinsan pinagmalaki nung tatay niya, nung magulang niya na, itong anak ko marunong mag-gitara, parang Shit, wow. So parang kailangan ko mag-aaral ng instrument. So, pwede ba bumili ng gitara? Dapat aaralin mo ba yan? Sabi ng tatay ko, aaralin mo ba yan? Baka pag binilan kita, wala pa isang linggo, tatamarin ka na. Parang ako, syempre ako naingit, marunong mag-gitara. Tapos isa, marunong mag-piano. Ano kaya kong gawin na instrument? Tapos bigla mag-play dun sa, sa reunion. Oo, yun mismo. Mag-play. Talent portion. Oo, parang ako. So kailangan akong ganun parang. Favorite kantahin, Lupang Hinirang. Oo, yung kaya ABCs. Ikaw, ano kaya mo? Meron ka bang iba? Pero i-share ko dyan, compared sa kabataan natin ng pagpasko, yung mga matatanda, yung mga boomers before, laging excited sa atin, di ba? Parang, ano gusto mo paglaki mo? Di ba? Ano kukunin mo? Ganyan. Yeah. Pero ngayon tumanda na tayo, parang, ay, ang saya-saya namin doon sa pamilya namin. May 3 nang nakapasa sa board. No? Tapos maririnig mo na lang. Tapos parang, ikaw, hindi ka napapansin kasi matanda ka na, adult ka na. Parang, hindi natural naman siya eh. Natural din. Pero kumbaga, reality check lang. Reality check na nawala na yung parang parang hindi ka na main character. Parang ako natatanungin ko, tuwa pa ako, taxi driver, sagot ko, mga gano'n. Which wala namang katuwaan. Tapos ngayon malaki na yung mga iba, may mga abogado na akong pinsan, may mga doktor, may mga ganyan, civil engineer, mga engineering, nakapasa sa board. Tapos ako, hindi na ako tinatanong. Okay lang na. I mean, gotta live my own life. Mahirap pag kinumpara mo lagi sarili mo. Hindi ka sasaya ever. Kaya, yung ano din, tapos ganun yung, di ba, meron yung pinag-uusapan na yung sa mga titulo. Kasi di ba dati, importante yung mga titles sa pangalan nila na manager yan, or engineer yan, nurse yan. Pero pag tinignan mo naman yung parang statistically, yung nakararami nun is living off close to minimum wage. Di ba? Mga napilita kasi kinuha nito. Kumbaga yung mga titulo ngayon, ano na lang, palamuti. Kumbaga kung ganun lang kababaw yung isip mo sa isang titulo. Siyempre, I'm sure may mga titles talaga na may bearing, na talagang mabigat at siguro yung karampatan. Hindi karapatan, yung parang katapat na kinikita rin nila malaki din. So, di ba yun din yung mga napag-uusapan. Parang, grabe, attorney na yan. Di ba yung mga ganyan? Ano? Karampatan ba? Kapag sinasabi siya, parang hindi siya totoong word. Karampatan. Parang karapatan na nalagyan ng M. Nararapat. Hindi. Iba pa yun. Karampatan niya. Pero ang word na parang root niya is kaya, karampatan niya. Tama nga. So, tama ba? Karampatan nga ba? Karambole. Yun yung narinig ko lagi sa mga matanda. Hindi sa matanda. Pag sa mga hearing, karampatan. Karampatan parusa. Kasi baka iba dyan na nakikinig kasi na tagal ko na dito, ganito pa rin, di pa ako manager. Parang hindi mo naman doon makukuha yung substance o yung value na hinahanap mo. Kailangan maging masaya ka. Hindi mo malilink talaga. Parang pag nilink mo yung satisfaction or happiness mo sa material or sa ano tawag sa word na yun? Titulo. Yun nga yung title. Nawawala na nga ng meaning yung mga titles. Noon kasi big deal talaga siya. Malaking bagay siya. Hindi ka sasaya talaga sa buhay. Depende sa tao, syempre. Yeah. Baka meron naman sa iba. Gusto ko talaga maging doktor. Go! Wala namang masama doon. Pero meron kasi yung parang yun na yung end all be all. End all be all mo yung parang binagbuhusan mo ng buong 100% pagkatao. Tapos at the end of it, di ba? Ano ba yung satisfaction sa'yo bilang parang nakakatulong ka ba sa kapwa? Yung positivity na share. Kung sumasaya kang magkapera, di ba? Hanap ka ng trabaho may pera. Wala problema doon. Di naman tayo dito parang pag mahirap ka, masaya ka. Yung mga tao talaga sumasaya pag may pera. Walang masama din doon. Marami dyan sumasaya pag may pera. Kasi may books din naman eh. Yung mga nagsusuper chat. Naku, maraming salamat din. Thank you. Super chat? Yung mga sa donation. Super chat ba tawag? Super comment? Kasi, ay super chat pala ako. Super chat. Kaya ito sabi ni Nakakaloka, mga kamag-anak na pupunta sa bahay nyo ng unannounced and nag-expect sila na pakainin mo ang pamaskuhan. And not even on Christmas Day, minsan mas maaga pa sa Pasko or days after. Meron kaya, siguro pag malalapit kayo, no? Ako hindi ko na-experience yan. Ewan ko, siguro matino yung mga iba kong kamag-anak. Na pagpupunta, kita na sila.
Oo, or alam nila hindi sila dapat pumunta. In the first place, hello, ano ka, ikaw ba yung tatlong hari? Kasama ba si Jesus? May mga ganyan eh. Hindi naman sa unexpected. Yung parang tipong mga kamag-anak mong in-invite mo pero hindi sila nagbigay ng yes or no. Tapos magugulat ka on the day. Pero Pupunta sila pa may kasi. unannounced. Pero Okay. sila pa yung may kapal na mukha yun, nag-expect sila na pakainin mo. Paano nga ba kung di mo pinakain, no? Nakaupo lang sila doon. Eh, syempre, magagalit sila. Yun nga eh. Magagalit sila kung ano pa sasabihin sa'yo behind the back, ganyan. Lalo na kamag-anak mo, for sure marami silang masasabi sa ibang mong kamag-anak. Tapos yung reply ng isa, mismo, ganyan-ganyan kamag-anak namin. Minsan may dumating up 4 a.m. Wala pa itong mga buhay. Galit na galit nanay ko. Buong taon mo silang di nakita tapos bumisita ng Christmas season ng alas 4 ng madaling araw and expect nila na i-welcome mo sila ng parang may banda. Parang common sense na yung kailangan mo dun eh. Kahit di Pasko, parang, di ba? Nasisira yung diwa ng Pasko pag umiinit ulo mo eh. Sayang eh. Oo. Hindi, ina-expect nila pag Pasko, di ba, it's all about giving. So, bakit di mo ko binibigyan ng pagkain? Ba't di mo ko binibigyan ng regalo? So sa'yo, puro receiving lang. Nagkaroon ng ganyan issue sa family namin. Oh, you see? Drama. Pamilya ni Jen. Kung artista ka, big deal yan. Kung ganyan ba din. Mga away ano. Pag di ako, ipakubo ko. Pero yung tita ko kasi, na yun, yung kasama ng lola ko, na umuwi every Christmas galing States. Pag dati kasi pupunta yung mga ibang kamag-anak, like kasi balikbayan sila, so bibisita, gano'n. Yung mga dala naman Siyempre. Pero unannounced. Minsan yung tita ko, afternoon nap, or syempre, patandaan, nagpapalit. Okay. Tapos bilang unannounced, so di magbibigis ko, duster pa siya. Di ba parang, tanghali pa yun, ito nga, magaling araw na Yeah. So parang kinausap na niya na parang next time, Sabihan nyo sabi naman. kayo. Oo nga, ano ba to? Parang panahon pa ba ng mga sobre ngayon? Ita-text mo lang, chat eh. Oo. Ano ba naman yun, di ba? Parang ngayon nga, wala ka na excuse mag-ignorante. Andiyan na lahat eh. Nandiyan na. Ayan, yung pangalawa, the traffic. Oh my goodness. Ay, hindi. Pagka-traffic, yan yung mga ano kasi, yung gumagala pag Pasko at saka Christmas Eve, yung M24, 25 Least na yun. favorite nga talaga. Oo. Valid naman talaga. Actually, mas heavy ang traffic pag before Pasko. Tsaka before New Year. Yung talaga yung nag-uuwian na. Oo. Hindi, baka sinasabi niya kasi ata yung traffic na yung during. Baka yung kabuuan. kabuuan siguro. Actually talaga. Yung tipong pagka 24, 25 or 30, 31, yung tipong dagsaan sa mga mall, dagsaan sa mga pasyalan, hindi wala ka na mapupuntahan. Wala talaga. Either Dagsaan. gawin mo na weeks before, kumbaga kunin mo na yung, di ba ibang aga nagkikisas party sa mga kumpanya nila. Oo, yun. Yun ako nakita no, ano pa lang, end of November, meron na eh. Meron. Basta bago mag-December 1 or December 1, ganyan. Tapos na sila. Tapos na sila. So, wala na. Hindi sila sasabay. Yun yung matama. Hmm. Yan din yung maganda kunyari, parang pag kunyari yung mga araw mo is hindi Friday uwian. Diba? May mga ganun trabaho, diba? Yun, kaya mga work at home dyan, diba? I'm sure na-appreciate natin yung hindi mo kailangan sumabay. Yung mga work from Pros home. and cons. Yeah. 1, forced to give gifts to people I don't like because of pakikisama. 2, blatant consumerism. Ano yung sabihin? Obvious na gastusan. Yung tipong Noche Buena, gano'n? Consumerism in general, as in kapitalistang puro gastos, daming mga papromo. So, ibig sabihin, yung parang kailangan mong gumastos dahil Pasko. Oo nga. Parang hindi ka pwedeng mag-ipon muna. Or Yun, parang kunyari, 25. Hindi pwedeng hindi ka lumabas kasi Pasko yun eh. Ba't di ka lalabas? Tsaka hindi pwede kuwari, may work ka, hindi pwedeng hindi ka magbibigay sa pamangkin. Parang kahit ang hirap eh. Hindi magbigay. Parang lahat talaga kailangan mong gastusin yung 13-month mo, yung inipon mo nung ano. Tapos nabobombard ka pa sa ads ng FB, Lazada, YouTube, yung iba't ibang mga ano. Sabog talaga ng consumerism, puro gastos. Tapos, Ano number 3 dyan? Basahin mo. priests in holiday talking about gifts they like to receive. Yeah. Hindi, tagal ko na hindi nagsisimba eh. Kaya hindi ko na maalala kung may... Sinasabi ba nila yan? Hindi naman. Parang ano naman. Ay, depende siguro sa ano. Depende siguro sa mga simbahan tsaka sa pare. Pero hindi naman mostly ganyan eh. Sinasabi lang nila yung as a joke. Siguro kung meron man yan, as a joke. Pero Hindi ko agad bakit siya pangit kaya. Oo. Bakit? Ba't nagkukwento lang naman yung pare? Kaya nga. Kahit naman ano mo itawag dito, nasa homily yun eh. So kahit ano yung kwento niya. Siguro parang ano siya, parang metaphor sa... Hindi. Greed. Hindi naman, parang kailangan ba?
Kasama ba sa homily yun? Parang sa mga teacher, sa mga professor na nagkukwento sa anak nila, napakilam namin sa anak mo. May mga ganun, nagkukwento. Okay sana kung after hours, after class, di ba? Pero during class, yung kinukonsumo mo, consumerism mo, ng oras namin na binabayad sa tuition, ay tungkol sa pagbuhay ng anak mo. Okay, gets. Gets mo ba? Pero yung mga kwento kasi usually ng mga pare, pag sa comedy, kinoconnect naman nila doon sa ano nila, pangangaral nila. Kung baka ano lang, itong joke na to, connected dito sa pangangaral ng Diyos. Yun eh. Hindi naman sila sinasama, as in, itong buong comedy, regaduhan mo ito, regaduhan mo ganyan. Hindi naman ganun. Siguro meron siyang isang pare na siguro 30 minutes, 15 minutes. Baka siguro, isolated case. Like mga ibang mga insidente ng pare na kupal, isolated case nila. Hindi naman ma-judge yung buong church. Case to case naman. Sunod, ikaw naman, Arf. Generally speaking, hindi ko na-trip mga reunions. Nagiging status check na lang siya. Like, anong work mo ngayon, business source of income, blah, blah, status, etc. Mas prepare ko kami na lang, as in, wala nang involved na other relatives na wala naman talagang dulot sa buhay nyo. Walang dulot sa buhay nyo. Well, naman. Ang hirap. Tawag dito, depende rin sa bonding nyo na as kunyari, as parents mo, magkakapatid. Tapos, medyo close kayo doon sa other side ng kapatid ng parents mo na pamilya rin. Yung talaga close kayo, hindi lang Pasko, hindi lang November, hindi lang summer break, nagkikita kayo. Nagkikita pa kayo other occasions pa. Yun, okay yun. Kasi talagang kabanding nyo talaga eh. Pero yung sigurong ito na talagang yun, yung katulad yung kanina example, hindi nagparamdam ng sa buong taon, tapos biglang pupunta ng Pasko. Mga ganun. Siguro ano din siya, baka ayaw lang niya talagang introvert gano'n. Kasi ako gusto ko rin naman nalalaman yung buhay ng ibang mga tao. Basta pumunta kayo ganyan, ano nangyari? Na ano lang siguro, nasapawan lang ng puro negative yung gathering na to kaysa doon sa positive. Isolate. Well, kahit naman introvert ka, you gotta open your heart para lalo pang Pasko. Alam mo nakakapagod, pero kailangan mo pa rin. Saka iba rin naman kasi yung talagang magkakasama kayo, magkakasama nag-uusap kaysa doon sa mga video call or chat. Iba pa rin naman. Nagdi-Discord tayo, papakahirap tayo mag-setup. Diba? Sana sa Discord, madali lang. Kaya iba kasi pagkasama mo may energy. Hindi, mag-Discord na lang tayo. Maganda audio sa Discord. Oo nga sana tayo nagpakahirap sa Sorry yung word na yan eh. Yung alam lang. Meron lang tayo yung mabilisan na montage sa lahat ng pinagdaanan natin to get to this point. Reflection of the year. Diba? Dapat nag-i-improve tayo kahit papakit konti. So yung mga ibang viewers, sila yung parang mga tito-tita na, ba't di ka pa engineer? Ba't hindi pa maayos audio? Hindi pa maayos audio. Mga tito-tita, ang hirap eh. Ayaw ka naman magkita sa'yo. Hindi, tignan mo, nakita ko to sa isang mong YouTuber. Dali lang ibang podcast. Mga ibang buhay. Nagre-record lang naman siya. Dali-dali ng buhay. Oo nga, itutok mo lang yung bibig mo doon sa mic. Hindi mo magawa. Bakit di ba namin marinig? Hindi kinento mo yung pinanood si Sunny. Si Best Ever Food Review. Tapos sabi ko, Boomer, o tingnan mo to, ang daming kinikita. Tapos nagre-record. Nagre-record lang, kumakain lang. Okay. Parang hindi niya pinag-aralan kung saan sila pupunta, hindi niya pinag-aralan kung anong culture, hindi niya pinag-aralan kung paano yung mga travels, kung pwede bang recording yung pero pa rin ako, Mark Wins pa din ako. Kung papipiliin ako sinong bubuhayin ko sa kanila, Mark Wins. Hindi, ako Sunny pa rin. Sunny best ever. Mark Wins kasi gusto ko siya maging malusog eh. Hindi, gusto ko kasi body type naman niya yun. Gusto ko kasi kay Sunny is kasi siya, parang all around hindi na talaga pagkain. As in yung mismong culture ng lugar. As in sobrang, parang ka nanonood ng Discovery Channel, parang ganun. Ganun yung peg. Kung ganun. Pero yung food talaga, Mark Wins. Mark Wins. Kasi food vlogger naman talaga. Ang gusto ko kay Mark Wins kasi, siya, minimal edit. So parang ikaw lang, parang kasama mo. Walang ang daming nagbo-bombard ng green screen ng PNG, yung mga OBB. Parang ako nanonood ng documentary eh. Parang I don't feel nakasama ko siya. Parang gano'n. Parang binibigyan ako ng info overload. Yun naman yung sa akin. Pero pareho ko naman sila pinapanood. Pero mas nare-relax ako kay Mark. Yung naman, kay Sunny kasi, yun nga, maganda. Parang documentary. Pero at the same time, yung commentary niya, parang hindi pang documentary. Parang nilahit niya pang sa sarili niya. Nilahit niya yung kasama niya. Tsaka yung bad experiences sa Egypt, mga gano'n. Naiinis siya, parang tao lang. Oo. Kasi yun yung wala sa mga documentary. Tsaka si Mark Wins, siya parang lahat
na-enjoy niya. Siguro, di ba? Appreciative Talagang inuubos niya yung pagkain. Sayang, sana Asian ba siya? Hindi ko maalala. Hindi siya Asian. British / something si Mark Wins eh. Tsaka yung si Sunny American. tumikin talaga siya ng pagkain. Wala na, no edits needed. Makikita mo lang sa facial expression. I don't know, Thai ba? Malaysian? Basta yung citizen siya sa Thai. kasi mukha niya eh. Yung sa mukha niya, alam mo ano yung kilalakihan niya. Mahilig sa gulay, di ba? Si Sunny naman, US tapos lumaki sa US tapos tumira ng ilang taon sa South Korea. Tapos yung tumagal-tagal sa channel niya, nasa Vietnam na ngayon. Kasama yung asawa niyang Vietnamese rin nata yung asawa niya. So, ayun. Napunta tayo sa mga food na. Usapan. Noche Buena. Ayun, Noche Buena. Sorry niya yung Noche Buena tier list. Next, did Parties na pinipilit kang sumayaw. All caps, ayoko sumayaw. Okay? Please lang. Nakakawala sa sarili ko, mukha akong tanga sumayaw. Well, parang Christmas party na naman sa mga trabaho. Ganyan. Sa mga trabaho. Ay, sinabi ba yan? Trabaho o sa pamilya? I think in general. In general. Ay, hindi. Ano yung tawag dito? Kumbaga required yan eh. Para pag sa pamilya, required ka sumayaw lagi. So, paparoon tayo, di ba? Ano tawag dito? Merry Christmas, di ba? After Merry Christmas, so pwede kailangan sayaw. Pwede naman gather together. Hindi. Kailangan sayaw talaga. Kailangan sayaw. Pinoy. Para mga yung mga clown. Sige, sayaw. Kasi ano kami. Be my fool. Dance, Jester. Dance for the kings and queens. Tapos sa mga office Christmas party nga, yung tipong, uy, wala ka pang, di ba? Wala ka pang grupo. Tara, ito, sali tayo sa contest. So, parang, kita mo, puno-puno na ako. Okay lang yung puro bata eh. Mga siguro 5, maximum 10 years old. Pero pag lumalagpas ako, parang may respeto na ako sa sarili ko. Parang respect, pero sana iba na lang. Ipapakit ko na dati, mga 10 pababa, pero ngayon 13 na siya. Nagkaka-anxiety ako pag sasayaw eh. Ayaw na niya sumali. Mga Gen Alpha. Dati tayo, kailangan natin pagdaanan. Ay, ayaw ko na po sumayaw, mami, dati. Hindi, sayaw ka. Saglit lang naman yan. Saglit lang naman ang trauma to eh, na hindi mo mararanasan after 5 years old eh. Ano yung hinihila yung banderas na parang... Banderi, oo. Sa mga birthday, di ba? Mga birthday, oo. Yung pag sa Pasko, yun marami rin gano'n. Oo. Talagang bubuhati ka pa ng magulo. Ay, dali! Kasi mga nakasabi doon, 100, 500. So, kailangan mo gulupin talaga yun. Kahit mukha akong tanga. Hindi, ang masama doon, kukunin mo pero hindi mo pupunta sa'yo. Sa magulo mo pupunta. The taxman. Doon yung unang taxman mo. Ulang. Doon pala maranasan mo. Ganito pala tunay ng It all starts at home nga. The only two things certain in life is death and taxes. Yung mag-organize ng Christmas party tapos i-mandate lahat ng work na magbigay ng ganitong amount. Iba-iba naman tayo ng sahod and bills na binabayaran. Highs, kapag pagtatanggi ka naman, ang dami masasabi sa'yo, kaloka. Sa work ba to? Sa work yan, mahirap yung ganyan work. Exchange gift ng mga families din parang lahat tig 500, lahat tig 200. Hindi, doon naman kasi, pag sa mga families kasi, ano yan, siyempre payabangan. So, pag humindi ka doon sa amount na yun, okay lang. Pag sa work, siguro mas wala kang choice para Mas mapapaya. wala kang talagang choice kasi trabaho yun eh. Alam ng boss mo kung magkano sahod mo eh. Mahirap yan eh. Tsaka, yun na nga, trabaho mismo. So, ibig sabihin, pag humindi ka dyan, after Pasko, after New Year, pag-uusapan ka pa rin ng mga tao, ito, hindi nag-participate sa sa exchange gift. So, ano ba, tawag dito? Ano yan? Other word na masinop? Hindi, yung negative word na masinop. Hindi, masinop nga eh. Masinop, di ba? Ma-action, di ba? Hindi, tawag dito? Kuripot, yun. So sabi niya, hindi, kuripot yung taong yun, hindi hindi nagbigay. Pero yun yung hindi nila maintindihan. Alam mo namang, hindi naman kasing level nga. Kunyari, ikaw, clerk ka lang, admin ka lang. Tapos yung mga manager, yung mga vice president, ganyan. Tapos sabihin, ang minimum na exchange gift, 1,000. Lang sa 1,000, baka pang ilang araw mo ng pangkain yun eh. Tapos sa kanila, barya lang. Tapos 1,000. Ayoko pa yung mga nagre-regalo ng hindi pinag-isipan. Yung mga ganun, ibibigyan ka ng hindi mo, na pila ikaw kaya kilala ka nila, bibigyan ka ng
May talagang kasi parang weird eh, wala iniisip White ko eh. elephant gift. Oh, hindi naman white elephant. Yung alam mo galing doon sa isa pang Christmas party eh. Ay, hindi niya gusto eh. Yun. Nakakasal yung ganun eh. Parang back-up lang. Kanyari, doon din, 500 din ang budget. Hindi niya nagustuhan. Sa'yo na lang, parang, anong gagawin ko dito? Ang layo sa pagkatao. Kaya ang maganda exchange gift, yung ano na lang, yung hindi nyo na tawag dito, hindi nyo na alamin yung pagbibigyan mo. Yung talagang Secret Santa. secret na lang. Raffle na lang. Kasi mismong date itself. Ang gusto ko din naman yung ano lang, magbigay tayo lang ng tigta 3 gusto na worth that certain amount. Para may effort yung side natin, kung ano yung gusto natin. Para sure tayo, mabibigay yung gusto natin. May mga ganung may mga ganung bunutan na hindi binigay. Yung doon sa 3 yun, hindi binigay. Kupal pa rin eh. Ano yung pinaka-ayaw niyong nakuha sa Christmas party? Pinakaayaw tsaka pinakagusto. Ayun. Pinakaayaw. Sa trabaho. Sa trabaho to hindi pa kami, baka kami maraming mag-relax sa family. Sa trabaho, pinakaayaw ko na nakuha, pagkain. Kahit wala naman akong nilagay ng pagkain doon sa yung sa wishlist. Tawag dito yung fruit cake ba yun ang tawag doon? Yung kailangan mo na kainin agad. Fruit of the yan? Mooncake? Fruit of the loom? Yung may alak. Oo. Ano to? May alak. Yung may alak na fruit cake. Makakalin nga yun eh. Ay, hindi naman ako kumakain ng ganun eh. Pero syempre, pasosyal lang. Parang very niche kasi talaga yung mga ganong klase. Yung may social to binigay ko sa iyo. Tapos ganyan. Pero hindi naman ako kumakain yun eh. Pero sige, okay na lang. Posible naman tumanggi ka. Yung pinakagusto ko naman, yung nabigay talaga sa akin gusto ko, Scratch It Lotto. Nagkano kasi ako tawag dito. Ilan binigay? Tatanda ako yun kasi ang namin, ang minimum ang budget is 300. Sa taas sinuot ko sa wishlist, Scratch It. Nang binigyan ako nakabalot pa. Scratch It at 300. Tapos pag nanalo ka, hindi kayo. I-scratch it ko, tapos nanalo ako ng nanalo ko ng mga total ng 600. So tumubo ako doon ng Alam na. Pinakamaganda. Sus, maswerte yung nagbumik, yung kumuha. Oo. Hindi nagregalo sa Dapat siya akin. rin pag sarili niya eh. Kaya Kasi nga eh. mas maswerte yung kamay niya. Dami nga naingit sa akin. Dami pala ginaya kita. Nanalo ka pa doon sa sa exchange gift mo. Ikaw naman, pinaka-ayaw. Ako pinaka-ayaw ko assorted na chichirya. Binigay sa'yo? Exchange gift? May ganun. Meron. Gifts. Yung mga kuwari, yung mga pack ng... Yung halo-halo. So pagkain pa rin talaga. Ayoko din kasi iba doon di ko naman gusto. Oo. Tapos parang yun nga, parang pag kinakain mo kasi para maubos din, hindi siya parang gamit na lagi mong magagamit. Hindi, tsaka hindi mo rin gusto. Okay sana yung pagkain na gusto mo. Like for example sa akin, imbis na yung fruitcake na yun, sana crispy pata na niregalo mo sa akin. So, pagkain din. At least gusto ko. At the very least gusto ko. Expired na crispy. Ako wala naman parang favorite, pero pinaka nakakatawa na binigay sa akin. Di mo exchange gift talaga is card ng Sogo. Pero yun yung Lifetime. Hindi ko alam. Hindi ko naman alam eh. Parang medyo bata-bata pa ako. Parang joke yung mga pinsa ko na regalo. Alam nila yun. So, parang nakakatawa lang. Ano to? Tapos nagtatawa rin iba kong pinsa. Lifetime yun. Lifetime. Pero yung mga dadalhin mo doon, hindi lifetime. Hindi nga lifetime. One time. lang. One night. Pero saya rin yun. Pero unique siya. Hindi mo naman lagi makukuha yung mga ganun. Ikaw. Pinaka-ayaw kong nakuha kong regalo. Kahit di exchange yung kahit regalo. Basta sa office na Yung Christmas tree. Hindi ang office sa akin, sorry. Ay, Sa family yun. sige. Okay lang din. Okay. Christmas tree na Ay, hindi... maliit. Alam mo yung Christmas tree na plastic na hindi nga siya tree. Parang triangle lang na pyramid. Mas triangle. Christmas triangle. Triangle. Kasi gano'n parang siyang tent. Gano'n, parang hat. Yung party hat. So ano nga siya? Decor or sinusuot? Decor lang pala. Kasi syempre pag nakabalot, nakakatuwa naman ito pag bukas mo. Ganun lang. Hindi ko alam kung ano nga gagawin dun or paano dedekorasyon eh. Binigay ko lang sa lola ko. Nakita ko sa mga miss, nagregalo ng mga benten na brief. Mas gusto ko pa yun. Nakapakinabago pa eh. Suotin ko pa yun eh. Yung cement block, yung cemento, ayan, gago talaga. Kasi ang point naman is maging memorable eh. Yun naman yung point eh. Kanya-kanya namang gagustuhan. Yung either yung oven toaster or yung
Ay, yung Mahal yun, Teflon na parang Ay, maganda. kawali. Oo, Maganda. Maganda yun, no? Non-stick. Oo, non-stick. Tuwa ako, nakakontribute ako sa bahay. Doon pa lang sa oven pa lang, parang saya na nun. Oo, solid na. Yung oven na hindi microwave, oven. Yung pag-init ng toast. Bread. Okay na rin yun. Okay na rin yun. Ng toast. Either microwave or oven, magandang regalo yun. Basta huwag malalagay yung tinapay sa microwave. Ang tigas nun. Sobrang dry. Oo. Yung mini reunion tapos full of gossip and shaming ng mga tumaba, pumayat, single, single, walang anak, etc. Diyos ko, lahat na lang kailangan i-point out. I know so ayun na. many people. Yan na yung sinasabi natin kapag kapag tawag dito, pag gathering, kutsaan. Yan yung nararamdaman ng mga influencer. Araw-araw. Yung Everyday. mga comments na ganyan. Kutsaan. Pero parang given naman yun. Ito kasi po siya kadugo mo eh. Pero parang ikaw yung naduduguan kada. Parang tipong bawal kang magbago. Yung parang bawal ito yung tsura mo, bawal ka pumayat, bawal ka tumaba. Bakit ka tumaba? Bakit ka pumayat? Hindi pwede magbago yung tsura ko. Kaya manhid na ako sa mga asar eh. Okay lang. Mas ayoko yung asar na bobo. Okay lang kahit figure ko, kahit mataba ako. Ayoko lang yung asar rin ako na parang yung... Sinabihan ka ba ng bobo? Sino ang mabobo? Gano'n? Relatives mo? Oo. Ha? Oo. Paano? Bakit? Parang magbagsak ako. Kasi minsan bobo ka? Oo. Sakit nun. Moment of silence. Yun nga yung point nito eh. Diba? Na-open up natin yung mga, alam natin yung mga tao nagtatago niyan. I'm sure may mga kayo. Sabay ganun. Pero grabe yun, ang kupal nga. Yung mga marami talaga mga kupal na relatives. Yun yung mga tipong mga sila mismo hindi pa sila nasa spotlightan. Ay, hindi. Ito yung nagsabi sa akin ng bobo, tatay ko. Abo. Okay. Hindi na relatives. Relative pa rin naman. Oh my God. Ba't sinabi mo pa sa akin yung curveball? Kaya, Curveball ba? Sabay ganun. Malayo na nga, bilang bumalik ka. Turil. Turil. Buti mo, di wala ako sinabing Tangina nung nagsabi na. So, binura ko. Okay lang. Pagpapul na kami na rin siya. Okay, naglalabas na tayo na sa mga tatagay na. Okay. Wala dito alak eh. Wala talaga kami alak eh. Hindi tayo pa kami na sponsor ni mga alak. At least ngayon, ang nag-i-epekto na sa'yo is, masasabi mo ba na ikaw ay different? Makapal na balat ko sa mga asal. Diba? Kumbaga dumala lang. Masasabi bang hindi ka bobo? Dumala lang makukuha na graduate. Bobo. Grabe. Ang tawag ba sa akin, bobo. Tapos binasabi, scatterbrain daw. Wow, that's an English pa. Scatterbrain. Big word. Big brain. Big boy yan. Sad nga lang, hindi big brain. Ikaw nagsabi na kami sinasabi. Joke lang. Next. Yung reunion with plastic ng mga pinsan. Ako swerte ako, wala akong plastic ng mga pinsan. Wala rin naman. Very close ako sa mga pinsan. Hindi, wala rin naman ako. Wala rin naman na plastic na pinsan. Kasi hindi magkakasundo ko. Ako, hindi ko alam ano yung fine line ng pagiging plastic and yung pagiging respectful lang. Diba? Hi! Hindi, kala ko yung plastic na parang feel mo. Friend mo. Oo, tapos inaano ka pala. Sa mga kabag. Kumbaga, yun yan. Parang kinukutsara. Pag hindi ko kasundo yung pinsan talaga, or di kami... Hindi mo plastikan yun. Sa respect naman yung gano'n. Sakto lang. Hindi naman lahat ng bisa magiging close ka talaga. May personality Yun pa naman rin. talaga eh. Yung point lang dito siguro sa sinabi niya, yung parang nang mabaksak sa'yo na pinsan. Wala naman siguro. Kasi okay lang Mas okay lang pag hindi mo kapamilya kasi hindi mo naman sila kailangan makita ever. Di ba? Kahit sa Christmas party Pero ito kasi mga kapamilya, yearly, di ba? Occasionally, makikita mo sila. Sobrang daming maghanda ng Noche Buena at Pasko tapos hanggat di nauubos yun, di magluluto ng baka. Di ba? Lechon nagiging paksiw. Transport. Spaghetti na isang bloke na sa freezer. Well, to be fair naman, ewan ko, sa amin siguro okay. Actually, okay sa amin yung ganun. Yung tipong pagkakain namin ng Noche Buena, kinabukasan yun yung kinakain namin. Tapos okay lang sa amin na after second, third day, okay lang sa amin na yun pala kinakain namin. Kasi masarap naman yung luto eh. Okay lang naman yung ganun eh. Tsaka kung titimplahan mo ng something, minsan-minsan. Like sour cream. For example, yung mga titirang sobrang daming spaghetti, lalo na kung masarap yung luto, yung timpla. Wala, iinit ko lang, tapos lagyan ko lang ng konti tubig. Hindi, okay lang. Kunyari, mayroong nagdala ng hindi masarap na di ba? Yun. Ikaw na magre-remedyo, lagyan mo patis, lagyan mo asin. Hindi, ayun, diretso na sa pagkain ng aso yun. Hindi na pinag-iisipan. Akala ko sabi mo, diretso tapon. Hindi nga pinakain.
Kaya nga eh. At least sa may pakinabang eh. Minsan meron talaga mga ganun yung hindi masarap magdala. Parang, Parang pinito, sige kakain po kami Noche Buena. Pero nakikita mo doon sa akin na siya yung onti lang. Wala! Isa lang. Nakakahiya yung gano'n. Pero pag maganda yung intention ng tita, kainin ko na. Okay na ako. Sabi mo lang, babawasan mo na para at least hindi siya yung parang hindi dadaanan. Kasi alam mo eh. Ang dami ko, may na-encounter na ako ng ganung scenario. Parang, nakalimutan ko sinong tita ko yun. Parang, nagdala siya ng, tawag dito, adobo. Ay naku, yung adobo pa, na-fail. Adobo, tapos parang, yung parang tikim na, Tatlong rekado na alam yun eh. parang nasobrahan ata sa alat kasi parang sobrang sa toyo. Walang masyadong, suka. Walang masyadong suka. So parang, kahit mas mabaw siya, parang, nakaalata na ako, parang sira na yung pantog ko sa Parang parang kumagat ka ng Nor Cubes. Oo. Ganun kaalat. Parang ako sabi ko, kahit ilang soft drinks yung ko, parang Di mawala-wala. Urong eh. Makilikili. Hindi nila. Minsan naman, nagigets ko yung pag binili sa labas. Kasi iba kasi talagang lutong bahay. Walang limit talaga yung sarap eh. Parang yung kasi dagdag ka lang dagdag. Siyempre, yung mga pambenta, titipirin yan in some way. Well, kaya kailangan mo maghanap ng mga bilihan na masarap talaga. So, kung gusto mong bumili, kung magluluto ka, siyempre alam mo na masarap. Well, depende naman. Tipong, kasi may naka-encounter ako ng ganyang Christmas at saka New Year na yung alam mong unusual yung date, yung parang tipong Saturday, Sunday, hindi tumama sa weekday. So, ibig sabihin, kailangan bumalik lahat ng mga kamag-anak ko kinabukasan. So, wala silang time para mag-prepare ng ulam, ng pagkain. So, ibig sabihin, lahat galing sa labas, galing sa order dito, order dyan. Yeah. Understandable yung mga ganun. Yung mga mga ika-siyam na init. Mga paulit-ulit iniinit o kaya yung ika-siyam na init, yun pa yung isa-serve sa mga bagong bisita. Dahil hindi naman halata pag init na. Pero pa minsan sa handa, nakikita mo, may nagdala ng macaroni lutong bahay. Tapos meron magbibili ng macaroni sa isang fast food. Ang lungkot eh. Ang lungkot talaga nung sa mga ibang fast food eh. Nakikita mo hindi pa rin siya alam talaga, masiksik na malasa. Siyempre talagang nilanda talaga yun. Pag fast food. Yung mag-exchange gift kayo sa opisina tapos sasabihin hindi naman sa'yo exactly kung ano yung bibilin. Puta, hindi exchange gift yun. Inutusan mo lang ako bumili at package yung gusto mo. So in essence, yung exchange gift naging bili tayo ng mga bagay na parehong halaga pero dapat di tayo yung binili ng atin. So senseless. Hindi ko gets. Yung parang parang pinabili mo lang. Oo. Ganun ba yun? Parang since yun nga, yung gusto mo, bibilihin ng isa. Kasi yung isa, gusto niya bibilihin mo. Kailangan mo, di parang nag-utosan lang parang lahat ka pa sa Kaya gusto ko ngayon, yung sabihin may tatlong gusto mo, para may chance pa din, hindi mo makuha yung kaninisip mo, binibigyan mo ng chance na random. Kaya nga. Diba, kung gano'n, di sana nagpabili ka na lang sa Lazada, sa Shopee, sa Drive. Ayan, so sige, ngayon, total, tapos tayo sa mga to. Yung yung mga nagpadala sa atin. Kaya like nyo na yung Pampamilya podcast page, ha? Sa Pampamilya Papakita podcast dito. page ang nagbahagi ng kanilang mga hinanaing ngayong Pasko. Or kwento. Galing kay nangaroling kami tapos binatuan kami ng balat ng prutas. Hayop. At least prutas. Oo nga eh. Sinabuhay ng mainit na tubig. Pero naranasan nyo na nga ba mga aroling? Nung bata kayo? Oo. Para, ilan yung mga nakalap ko? Gano'ng karami? At saka gano'ng katagal? Ilang oras kayo sa labas? Bata pa, di ko na Hindi ko naman alam. Mga grade 3 pa ba yun? Simula na nagka-Game Boy na ako eh. Lumalabas ng bahay. Nerd. After nung, kasi parang meron akong pinsan na nasa subdivision, parang yung magulang ko, gusto kong okay lang kasi subdivision, may certain safety. Ayaw nila pag mga sa kalsada lang na. Ay, mahirap. Hindi ka mapapantayan. At least pag sa mga subdivision, may guardia naman. Hirap rin mga aroling pag ganyan no? Alam ko, nakaipon yata kami ng 50. Malaki pa 50. Malaki ng time na yun, no? Pero kawawa naman yung binatuhan na hindi man lang prutas mismo para naman lang makain nila. Baka naman pangit yung tono nyo. Kaya prutas. Sa performance level So kasalanan pa pala nila, no? Or nagiinuman yun na pasokan nila. Kasi di ba umiinom na umaga. Sa bagay nga. Mga tito mo, napagtripan sila. Lalo pag Pasko, dami mga kulit na tito dyan na nagkakamustahan. Galing kay Ivan.
Ivan. Ayun. Baka ito na naman yung mahahaba, tapos basura, tapos yung kagaguhan yung sasabihin. Oo. Naalala ko na namin kay Ed Calumot. Nakatingin pa sa isip tayo din. Nainis ako dun. Ang dami ko. So, walang period. Hindi ko makakalimutan yun. Ayoko yung mga ganun magsulat. Walang mga period, walang mga kamar. Humihinga ka ba? O robo, AI? Uy, isa yun sa mga binigyan natin ng prize. Dahil kay Ivan, hello po mga tito. Ito po yung kwento ko tungkol sa Pasko. Isa po ako sa mga tinatawag na tuod na pamangkin o bata. Bakit po ako ganun? Kasi po, sa pamamahiya sa akin ng nanay ko at ng mga kapatid ko, open parenthesis, ako po yung bunso sa mga magkakapatid. Close parenthesis. Hindi siya yung biruan ng mga kapatid o sa anak. Sobrang layo po from mukha daw po akong bato. Walang mararating to, di mo kaya yan. Lalo na sa family reunion tuwing Pasko. Ito yung pinag-usapan natin ngayon, ganyan. Oh, yeah. So at least, di ba, alam nyo na talagang dito hindi namin ni-invento to. May happens culturally. Sa nanay ko na pinapahiya ako sa kamag-anak ko at gumagawa pa ng kwento para may pag-usapan tungkol sa akin, ate ko na panganay, mukha-mukha sa akin na sinabi na di ko kaya pumasok sa magandang kolehiyo. Kuya, pangalawa, na gusto ako magtrabaho na sa age na 16 sa factory. Kasi daw wala daw marating. Nakalimutan niya na mahigit 10 years siyang tambay at hanggang ngayon ayaw umalis sa bahay ng nanay ko. At isa kong kuya na nakatikim lang ako na masasakit na salita pag nag-i-start na inuman nila tuwing Pasko. Kasi yun na yung pag umiinom kayo. Walabas na yung katotohanan. Yung hindi naman katotohanan, pero yung talaga nararamdaman nila. Which is intrusive feelings. Ngayon naisip ko, kung ganung pamilya, siguro mas na-improve ko pa yung skills ko at may confidence ako nung bata pa ako. Nasa college na po ako ngayon at education student major in social studies. Social studies pa, pa-apply din. Okay. At nasa magandang school na din ako. Masakit lang sa akin mga tito, madami akong what if sa buhay. Yes po, may time ako na ma-improve, pero paano kung dati supported pamilya ko? Grabe po anxiety at stress ko ngayon to the point na grabe yung pangangatog ko sa reporting ko and yung social anxiety ko medyo malala na siya. Physically and mentally, din po ako na-bully. Ang masakit sa pamilya ko pa siya nagmula. Ngayon po, kina-out of ko na yung nanay ko at mga kapatid ko, maliban sa ate ko na pangatlos namin. Kasi kundi dahil sa support niya at kahit isa lang siya sa nag-support sa akin mentally, malaking tulong na sa akin yun. Nag-work po ako sa BPO ngayon and aminado po ako na grabe yung stress sa industry na to. Yan si Jed Gap. Ayan, Jed. Pero mas pipiliin ko to kaysa sa dati kong karanasan tuwing Pasko. Kahit na 3 years na ako nagpa-Pasko at bagong taon sa office, iniisip ko na lang na once na maging guro ako, makakapagpahinga na ako kasi nararanasan ko na yung worst. Kaya din po kinuha ko ang pagiging eduk dahil po sa inggit ko po na makapag-aral sa magagandang school, lalo na po sa inyo tito, UST. Sana po basa mga din happy holidays. Happy holidays sa iyo, Ivan. Salamat sa pag-open Thank you sa The tears. pagkwento mo, no? Sa katoksika ng pamilya, mas ginusto pa niya sa opisina. kasi sa BPO kasi strict dun eh. Hindi ka makakapag-Pasko, New Year or any holiday. Sa BPO, mas may mga mas totoong tao pa doon na mga kasama mo. Yung mga may ka-office mo, doon talagang parang bear, no? Talagang you see what you get. Wala talaga kasi doon talaga, para pag sa BPO kasi parang bangay na kayong bangay. Pero sa at the end of the day, magkakasama talaga kayo. Hindi parang may tinatago kayong sekreto. sa isa't isa. Maganda sa BPO rin Tsaka talaga. maganda yung solusyon na ginawa mo, Ivan. Di ba? Kesa pilitin mo pang labanan yung pamilya mo, at least nakahanap siya ng ibang, siguro hanap ka na lang ng friends, di ba? Minsan naman, di ba, minsan naman yung mga kaibigan mo pa, mga na-meet mo online, ang mas malalim pa yung bonding nyo kaysa sa pamilya mo. Huwag mo ipako sarili mo sa pamilya. At buti hindi mo nga rin nilabanan. Lalo na ganun ka-toxic, di ba? I'm sure tinry naman nila eh. Hindi mo talaga pag anak ka, tapos lalabanan mo yung buong pamilya mo, mahirap talaga. Kahit alam mong tama ka, ikaw pa rin gagawin nilang mali. Hindi nalabanan kahit katwiran lang na parang diplomatic ka eh. Wala kang katwiran pag doon mo mararamdaman yung negative side ng blood is thicker than water. Kasi gano'n din kakapal yung mukha nila sa pagsabi sa'yo. At least, diba, pag hindi mo kapamilya, may respeto sa'yo kasi hindi kita kaano-ano eh. Pero ang nangyayari, kaano-ano kita eh. Kaya gaganituhin kita. Mas unfiltered sila. Familiarity breeds contempt. Yeah, totoo. So, kung nakaalis ka nga sa pamilya mo, tapos hindi ka nagparamdam, hintayin mo baka mapatawad ka naman. Ay, mapatawad ka naman. Pagkulang pa yung nagpatawad. Ka na kay Ivan, ano sila nagsasabi mo? Mapatawad ba naman sila? Or baka sila yung lumapit
lumapit sa'yo. Maybe. Pag hindi na lagi na. Natawa ako dun sa isang linya. Yun ang lait pa yung kuya na 10 years na tao. Nakapal na buka. Nakapal na buka. Putik. Ikaw yung sinasabihan ng isang influencer na huwag mong pahingi. Oo nga. Sobrang sa pahinga. Yung lagi nagko-comment sa mga comment section. Hindi mo pinabali. Tapos nakapay ka lang sa Yung bahay. mga nagla-like ng mga Sando gamer na babae. Pero okay yung ginawa mo. Merry Christmas, Ivan. Basta don't forget na syempre kailangan pa rin natin ng mga friends mo, lagi mo sila nasamahan. Hindi rin naman healthy din na lagi ka nasa trabaho. Mabuti mag-unwind ka. Tsaka ito hindi rin na maganda na nasa bahay ka parati. Ayun, labas-labas ka. Kahit di sa office, di sa bahay. Sa labas lang. Mag-mall ka or maglakad-lakad ka lang. Malaking bagay na yun. Alam mo, balang araw, di ba? Patawad si Endeavor nga eh. Spoiler alert. Sabihin ka na, My Hero Academia. Galing kay Chester. Blow ko yung text na naman. Yung call. Nakalagay, translate ko English. Dear Charo. Okay, English. Kaya ba nakagalang pa ako, no? Parang yung si Mom. Sakto yun, BPO ko eh. Kaya mo yun. This story was way back. I was 3 to 4 years old. Di ko rin masyado matandaan yung mga nangyari. Pero, ito yung one of my saddest and happy Christmas. Wait lang, saan ba yung name niya? Chester. Okay. Chester. Ang ganda na pala, Chester, DC. Chester. 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 Kaya lang Chester. Unique yung magulang niya. Ayaw namin Chester. Chester. Kaya yung tunay na spelling, Chester. Chester. Sad kasi I was hospitalized. Tatawanan tayo. Biglang na ganun eh. Sorry na po. Sorry. Ay, emosyon Hindi niya. nakakatawa kasi biglang tawa-tawa tapos seryoso. Parang yung sa'yo, Jen, tayo na binigyan mo akong curveball. Wait. Sabi na ba yan sa panimula? Sana sa happy Doon ako natatawa yung comedy ng biglang change of Parang, Yung irony. Sige, go. I was also kasi di ko na sa hospitalization. Hindi ako natatawa yung curveball. Yung curveball talaga. Hindi ko alam ilang weeks pero sa hospital kami nagpasto. Na-diagnose ng bronchitis when I was a kid. And mga natandaan ko lang noon ay pinapaalaga ako dati sa kakilala ng parents ko at biglang di ako makahinga at dali-dali naman nila pinaka parents ko kung saan nag-work nanay ko. She was a teacher at tatay ko naman tricycle driver. At naalala ko yung mga time na natataranta sila sa pagkakaalala ko. Hindi na kami tumawag ng ambulance, hindi na kami tumawag ng ambulance at ginamit na lang yung van ng pizza tatay ko. At ayun, naisugod ako sa hospital for days, weeks. Hindi ko matandaan pero mabilis. Mga pangyayari? Mabilis pangyayari noon at naalala ko na nakadextrose ako, matamlay at nakakadumi, at di nakakadumi, puro ihi lang kaya ko ilabas. Tapos ayun, nag-Christmas kami sa hospital, sa my ninongs and ninangs went and gave me presents to cheer me up. I remember, yung isa doon, Power Ranger. At mga pinsan ko na way older than me, napatawa ako to make me feel stronger, to cheer up. Not knowing what really happened. Tapos ayun, going back to that day is one of the saddest for me kasi naaalala ko na madaming nag-aalala sa akin. Tapos after ko makalabas, dami nagbago. Yung tatay ko di na nagpapasada at nag-focus na lang sa amin ng kapatid ko. Naging house husband siya at ayun, naging happy for me. Mamasado, so taxi driver or jeepney? Hindi, taxi. Hindi, nakalagay tricycle ata. Tricycle, sinabi niya. Tricycle. So hindi na namamasada, nag-focus na lang maging house husband. Naging happy for me kasi that time, di ko pa alam nangyari. Pero ngayon, inaalala ko siya, I feel na madaming nagmamahal sa akin. Buti naman dito naman sa artist yung family naman dito. Grabe, so ibang contrast doon sa isa. Tulungan palagi at di nag-aawat. Thank you mga titos and titas. Sana mabasa nyo ito. Merry Christmas mga cancer. Cancer na kaya. Hindi yung C-word literally. Pero yan, love you all. Ayun, ay ka na namin, Chester. Nakatuwa na kami sa pangalan. Merry Christmas, Chester. Salamat sa pinadala mo. Ano lang, sa pangalan mo lang yun. Okay lang yun. Ito nga nakakatuwa nga to kasi inaalala mo yung nakaraan ng masakit and napagdaanan mo na mas malakas ka na doon. Using it to improve, di ba? Parang
binalikan natin yung ganitong parang we are stronger din yung past natin na What doesn't kill you makes you stronger, di ba? Yun na nga mismo. Ibig sabihin na naalala rin niya na marami talagang buwisita sa kanya na parang hindi lang napilitan lang. Talagang na-feel yung gusto talaga nilang bisitahin kasi nga Yun yung reunion na gusto important part siya ng family at saka mga kamag-anak nga. Sana tag dito. Sana ganyan yung family nung sa simula. Yung gusto. Kaya nga maging grateful tayo kung ano man ang barahang meron ka na pinanganak ka sa mundong to, be grateful na lang. Tsaka buti na share mo to sa amin. Salamat na medyo mabigat nga talagang, hindi ba medyo mabigat talagang pakiramdam to na naitaguyod mo yung sarili mo and katulong nga yung family mo dito. Kasi grabe, di ba? Pinapanood mo kami, baka natawa ka rin dun sa curveball kanina. Ayoko talaga ng mga ganong curveball. Gulat ka eh. Next. Di ba? Mas malakas ka na dun. Si Merry Christmas! Gusto ko makita magbasa si Arp. Hi mga tito sa PP. May nakakatawa at the same time awkward Christmas experience akong gustong i-share sa inyo. Way back. Sino mo yan? Sino ba to? Yung sinabi ba? Si Jen. Jen Leonard. Jen Leonard. Way back. Jen J? Jen, as in generation. Gen? Gen? The Gen. Gen Leonard. Ano ba sinasabi pa na? Gen o Gen? Gen yan. Ano ba Parang dapat? Gen mas cool eh. Gen. The Gen. Pag Gen parang babae. Hi Gen! So Gen Leonard. Okay. Tapos hindi pala Gen nga siya. Di ba marunong sa pangalan mo? Ay, go. Okay. Way back, December 24, 2019. Ilang years? 4 years? 3 years ago. 3 years. Mga 3 years. 4 years. Okay. Tama ba? 3 years po. Nakakalungkot na naman. Baka tayo tawa. Baka mamaya malungkot. Hindi na ako dito. Okay. Seryosong... Hintayin muna natin. Basahin mo. Basahin mo natin. Baka mamaya hindi seryoso to. Mga bandang 9 ng gabi, excited na akong magsabit ng medyas noon sa bahay namin. Tapos sa bahay ng kapitbahay namin, which is bahay ng lola at lola ko. Bahay. Bahay namin. Tapos bahay ng kapitbahay. Which is bahay nila. Sabi na sa limit ko. Sorry. Kasi nakakatawa na. Ayan, sa bahay na. Ayun. Dahil alam kong... Parang yung urong dito. Alam kong bahay. Totoo. Dalawang daliri kasi ganun mo. Ako na. Ayan. Dahil alam kong magkakapera ako from doing it even though around 12 na yun, edad ko noon, 12 years old. May pinsan ako noon na 10 siguro ang edad niya noon at naglagay din siya ng mga socks niya sa bahay nila. Doon siya nakatira sa mga lola ko. And nakita niya na naglagay ako sa bahay nila kaya naglagay din siya ng medyas dito sa bahay namin. Ang tawag sa gano'n yun? Okay. Foot socks. Ako, ganun Di yung malaki. Christmas So parang sila, nagsabi siya doon sa bahay ng lola niya, nagsabit rin yung pinsan niya doon sa bahay nila. So, salitan. Nung sumapit na ang alas 12, nagbatian na kami nagbatian na kami ng magkakamag-anak at kumain ng Noche Buena at dali-dali kong tinignan ng mga sinabit kong kung mayroon bang mga laman. Nakita ko na may 50 yung nasa bahay namin at 50 galing doon sa bahay nila lola. Habang tinitignan ko ang mga nakita ko yung medyas ng pinsan ko at ewan ko ba kung bakit nakulangan ako sa pera na natanggap ko. At kinuha ko yung laman ng sa kanya. Oh my God. Ha? Nangupit siya. Okay. Nangupit siya. Nalaman ng pinsan ko na walang laman yung medyas niya noon. Kaya sinabi niya sa nanay niya. Sabi ng nanay niya, naglagay daw siya ng pera doon. Alam mo ko. Oh my God. Nakulay pala. Magiging ano pa tayo tawag yun? Kasambuan? Accessory to the crime. Sorry pa tayo. Wala kami dito ang connection. Wala. Ano yung tawag dito? Nung una, di ako umaamin. Pero nung tinamaan ako ng konsensya ko, binalik ko yung pera at grabe yung tita ko sa akin. Yun yung kwento ko mga tito. Merry Christmas galing sa inyong
Naughty pamangkin. Naughty ka, Oo, naughty ka talaga. Very bad. Leonard to. Susunod yan, ano na. Huling na yung laman ng ano mo. Pwede ka na maging politiko. Loko-loko ka. Magiging politiko ha. Hindi, may konsensya naman siya eh. At least kukuha muna siya sa pork barrel. Tapos after mga ilang araw, babalik din. Pero loko-loko yun. Anong pakiramdam ng pinsan niya na pagsilip niya walang pera? Wala nagbigay sa akin na pamasko. Naulol na yung niya, pamangkin. Pag mumura ako, mga 50 na. Ganyan pa. Eh guys, 50 ka lang naman eh. Start, susunod niya, 50 million na mga ganyan. Hindi, joke. Pero Nakakawin mo lang tingin. awkward nga yung ano, and learning experience yan sa'yo. Well, may mga ano naman talaga. Sa lahat naman ng mga ganun, may mga bata talagang ganyan na uhupit. Pero dapat pagsabihan talaga. Kay Janine. Karin kay Janine. Konbanwa! Visit na kayo sa Japan, libre ko kayo. Libre mo rin ba yung... Sa Japan ka ba? Libre mo rin ba yung sakay namin? Oo. Sa aeroplano. Libre sa kayo na. Soon. Carousel ko dito. Soon. Bus eh. Kwento about experience. Ito ay parte ng high school life ko. Galing kasi ako sa bansang Japan. Late ako nakapasok dahil late kami nakabili ng plane ticket pa uwi. Ikaw na gano'n. Napagalitan nga ako at nasabihang impulsive kasi kung anong maisipan ko gusto ko mangyari. May ano naman, mayroon naman yung good effect, di ba? Pag hindi ka pag alam mo yung dinidesisyonan mo, G ka na rin. Nung nakauwi, nakapag-seta na, nagsabi na kami sa class advisor na papasok ako kinabukasan. Alam nyo mga tito, pagpasok ko sa room na yun, ang nadatnan ko ay isang pamilya niya. Ay isang pamilya na, hindi literal, pero yung pagpasok ko talaga sa klase, parang alam nila, pati bulok ng ngipin ng kaklase nila. Ganon sila kakomportable. Samantalang ako na hindi lumaki sa loving environment, pinandirihan ko yun. Alam din naman nila na umiiwas ako. Una, alam ko kagad kapag minamata ako ng tao. Pangalawa, iba ang trato sa newcomer, medyo strange ang feeling. Sure, ganun din naman nung nag-aaral ako sa Japan, pero dito, pamilyar na salita ang nakapalibot. Sinubukan ng advisor namin na magkaroon kami ng bond sa isa't isa. Pero let's face it, kahit kausapin mo lahat ng yan, pili lang talaga kung kanino mo pinapakita yung 100% na ikaw. In time, magkaroon ako ng mga friends. Circle A, B, friend A, B. Marami Ang Circle A, tinatawag kong angels, maliit at inosente. Circle B, jack of all trades. All in one package, kumbaga. Friend A, kung kailangan ko ilabas inner demon ko. Friend B, kung saan bagay ang squammy attitude ko. Ako, baka si Jen yung isang friend nito. Fast forward, December, sa kanilang lahat, sila Circle B at Friend A lang ang natira until now. Napagtanto ko na masyadong mabait para sa akin ng mga friends ko sa A. Kaya ako bumitiw. Bumitiw? Pero palang ganun. Masaya sila kasama. Pero ako ba mismo masaya? Si friend B naman, medyo na-off siya siguro sa akin. Minsan kasi may times na bastos ako magsalita. Okay lang, understandable. Balik tayo, Christmas party. Friend B and I talk it out the day after our Christmas party that I don't think we can ever resume what we had. Alam ko nakakasakit na ako sa kanya pero hindi niya ako pinipigilan. I told him that we aren't compatible to be friends or anything similar. Tanggap naman niya agad, buti naman. Meanwhile, tapos may gusto pala sa kanya. Parang shonen, pala ito? Shoujo story. Meanwhile, Circle A tried to reach out. Even prepared gifts as somewhat peace offering. Kasi mabait nga naman sila, di ba? Which left me confused because I was the one who left. It still haunts me that I never took their gift. Sinundan pa nga ako sa banyo. Nagsimula na sila umiyak, asking what went wrong or what did they do wrong. But I didn't say anything. I can hear them, but I was too coward to talk or look. At last, I glanced at them, smiled, and then walked out. That very moment, I still remember to this day, my heart pounded super duper heavy. I wanted to cry, I wanted to shout, I wanted to hurt myself to compensate for the emotional wreckage I have given to them. Christmas party yun mga tito, that was my gift to them, a bittersweet release, a blatant action to drive them furious and hate me. Guess what? Hindi sila nagalit, hindi nagtanim ng samaan loob. Yun ang nanampal sa akin. Kahit anong kabalditahan ang pinakita ko, hindi nagbago ang trato nila. Puro pa rin. Puro as in pure, no? Kaya pala angels ang pangalan nila eh. Sa katunayan, hanggang ngayon ay nakatabi pa rin daw yung regalo. Sabi nila, whenever I'm ready to face him and be real, always waiting, never not hoping. However, I'm too much of an asshole because I still rejected it. Mapasa hanggang ngayon, hindi ko tinanggap. Ngayon, may mga naging kaibigan ulit ako, doble ingat ako sa pagkasama namin. Ayoko na maulit pa nangyari sa aming mga fallen angels. Ayoko iparamdam na iba ako sa kanila. Pag may oras ako, sinasendan ko sila ng pagkahaba-habang message. Parang itong sinend mo sa akin. Gusto ko iparamdam sa kanila na kahit nasa ibang bansa ako ngayon, araw-araw walang palya na hindi ko sila naiisip.
magpapasko na, inaasam ko magkaroon ng masayang experience ngayon. Alam nyo ba kung anong pasalubong ko sa mga kaibigan ko ngayon? Presensya ko. Uuwi ako ng Pilipinas, pero hindi pa nila alam. Sana tulad ko, matutuwa siya pag nagkita-kita kami. Oh. Sana hindi nakikinig friends mo ngayon dito. Kaya nga no? Spoiler! Spoiler! So, ibig sabihin, grabe yung ano niya, no? Yung Circle A friends niya, no? Sobrang bait niya Talaga talaga. nakakaulo din for the Circle A na bakit ayaw nila. Bakit ayaw niya? Siguro baka nabobore siya dun sa kasi Bakit siya nagmaldita? baka masyado silang clean sa kanyang type of humor, personality. Mga ganun na. Minsan naman kasi na kung ano yung babagsakan nating group of friends, minsan yung vicinity, yun yung gusto mong itry. Yun yung gusto Pero bakit kailangan niya, hindi ko lang maano, ba't kailangan niya humiwalay? Pero hindi naman sila kasi it takes time. Circle A, kakain niya ng oras. Circle B, kakain ng oras. Sa bagay. Okay, Diba? gets. Mahirap yan. Diba? Hanggang tumatanda ka, mas umuunti rin yung circle. Sa bagay. Kasi mahirap na yung mga schedules, diba? Commitments, work. Dito niya na-realize in the spirit of Christmas kung ano yung mga genuine na forgiveness and friendship. Minsan naman talaga na may mga bagay na not meant to be. Kahit anong gawin mo, kahit gusto mong maayos. Kung hindi talaga para sa'yo, mapakaibigan, jowa, pamilya. Ayan, pamilya. Pamilya pa hindi meant sa'yo, no? Okay lang yun. Hanap ka ng iba. Hanap ka ng ibang napaghahanapan mo. Wait, hanap ka ng ibang pamilya. Wag yung Pwede yun. Actually, pwede yun. Hanap ka ng ibang pamilya. basta wag magsabay. Yun na lang. Normal lang naman yun. Baka kasi ginigil trip niya sarili niya. Pero siya, buti siya mismo nakaka-realize, no? Na parang medyo negative na siya dun sa Circle A friends. Kasi sa Angels, parang hindi pa rin lagi. May nasabi ba kami mali? Meron ba kami? Parang hindi lang talaga tayo compatible. So technically, ginos niya yung Circle A. Kaya Kasi if you're ready. Hindi niya kinlosure di ba? Kaya nga yung parang... Malay mo naman, baka pag tumanda siya in a few more years. May mga ganyan, may mga forgiveness na tumatagal ng isang ilang taon pa bago I forgive you. Diba? Bilan sa akin. Minsan. Malay mo naman. minsan naman wala Pero talaga no pressure. forgiveness. Kung hindi. Pero di ba? Ito pala, meron pa isa na sin na mapanahin pa namin galing ulit kay Kay. Okay. Merry Christmas, Kay. And Merry Christmas ng Kay Janine. Maraming salamat. So kay Kay, yung kahalagahan ng Pasko ko dati is makapagsimba kami ni Mama. Mga rolling. Tapos sabayan pa, tapos sabayan pa nung Christmas station ID ng ABS yung star ng Pasko and yung mga papaputok. Hanggang sa isang Pasko, yun na parang ang lukot ng paligid. Nandun pa rin yung diwa ng Pasko pero nagkamuwang na ako sa salat. Salat? Yung diwa ng Pasko pero yung nagkamuwang na ako na salat kami sa buhay. Salat ba is... Salat parang naubusan, no? Parang nasalat yung lugar. Salat yung pera, salat yung wallet. Mahirap kami. Handa namin naalala ko, bumili si Papa isang loaf bread tapos peanut butter, panulak yung tig 25 pesos na Coke liter. Oh, shit. Nangingibang bahay ako doon kasi feel ko yung diwa doon kaysa sa bahay namin na ang dilim. Walang Christmas decoration, walang Christmas tree. Na-obserbahan ko doon, na-realize, mahirap kami. Nakumpara ko ang bahay na meron ako sa iba, hindi kami nakapag-celebrate kagaya ng iba kada Pasko. Yung mga panahong ata na nagbago na yung timpla ng kasunod na Pasko at sumunod pa. Pero kahit pa paano naramdaman ko yung totoong Pasko kasama pamilya ko. Kahit sa ganon na sitwasyon namin. Kaya ngayong college na ako, medyo nakaraos, naghahanda talaga ako sa ano yung mga wala kami noong gamit. Naghahanda talaga ako sa ano yung wala kami noon gamit ipon ko. Gusto ko maranasan pa rin yung Pasko na merong pagsasaluhan, nakikita sila mama at papa na masaya, sineselebrate Pasko na meron. Ang ganda naman. Grabe. Parang Iba-iba yung sitwasyon talaga, no? heart to heart ng mga Medyo malungkot yung napupunta pa siya sa ibang bahay para ma-feel yung Pasko. Oo, Ito naman, di ba, yung family naman yung naging kanyang source of Christmas. So, yung pag gusto niyang Ang maganda yung experience sa ang pamilya. maganda doon, yung kwento niya, unang Pasko, masaya siya nakakasama yung nanay na nag-aaral si Simba, tapos nangangaroling. Masaya siya doon. Tapos sa sumunod na Pasko, medyo naging off kasi nga, parang medyo hirap sila, tapos tumingin pa siya ng ibang bahay nga para sa definition ng Pasko. Tapos, the next years, na-realize na,
yun talaga yung true meaning ng Pasko, yung magkakasama pa rin sila ng pamilya. Ganda talaga ng mga ganda ng mga contrast ng iba't ibang buhay, no? Kasi meron naman, meron kang Christmas pero ayaw mo doon magpasko sa sarili mong pamilya. No. Diba? Grabe. Meron naman, Ganda ayun talaga nga, naman. walang handa, wala man ng Christmas tree, pero masaya ka pa rin nakasama mo sila. Grabe yun. Ang Pasko para sa lahat, yung self-realization mo na ano ba yung pwede mo pang ma-appreciate sa buhay. No, hindi lang yun. Sama-sama kayo. Ayun, Parang yun. sama-sama as a family, as friends na pare-parehas kayo ng iniisip. Hindi yung parang, hindi, may masabi na ako masama sa'yo. Ganyan na. Yung talagang magkakasama kayo, pag magkaka-wavelength, kumbaga. Ma-appreciate mo yung family mo, ma-appreciate mo na, buhay pa pala yung magulang ko. Buhay pa ako, galing ako sa ospital. Mga ganun. Ayun. Diba? Sobrang nalalim pala ng mga binibigay nilang kwento, no? Hindi ko in-expect. Akala ko parang ano na. Sinabi naman natin kung anong klaseng kwento in-expect natin. Christmas ang ating Pero yung isa, kupal talaga yung isa nangupit ng balik si kwento sa medyas Yan ang sagot yan. Yung sagot na isa, Graham. Yun yung kwentong masaya sa kanya. Pero okay lang, kanya-kanyang levels ng saya. kumain ng Mango Graham. Simple kaligaya. Di naman kailangan sumalakit tulad ng kanina eh. Galing kay Nicole. Merry Christmas. Yan. Kumain ng Mango Graham. Talagang Pasko talaga pag Mango Graham. Simple, kaya nga. Simple lang. Yung favorite mo kainin. Actually nga, masarap nga yun pag Pasko. Yung tipong malamig pa, yung hindi yung bagong gawa, kasi nilalagay mo pa sa rep. Tapos pag kuha mo sa rep, lamig. Ang sarap nun. Tapos yung ngipin mo, yung sasakit. Mangingilo. Kasi sobrang lamig. Maraming salamat sa pagbabahagi. Mga Christmas stories and Christmas experiences. And na-appreciate natin talaga yung pagmamahal, yung pakikisama, and yung mga comments ng mga tito at tita na hindi natin gusto. Yung parang abuting ang Christmas gift mo sa sarili mo ay peace of mind. Hindi naman kailangan sa magulang, hindi kailangan sa friends or family. Kumbaga yung ikaw kung ano yung para sa'yo. Ano yung peace of mind mo. Tsaka yan, kung saan man kayo nagse-celebrate, mapasa bahay man, or sa out of the country, or sa opisina. Basta Pasko. Parang pinakikinggan nila ngayon sa Christmas party nila, sa mag-anakan nila, tapos nag-rant tayo sa mga, parinig mo to, parinig nyo to sa, laksan nyo yung speaker, lagay nyo sa Bluetooth, yan, may mga Bluetooth speaker yan, diba? Parinig nyo yung mga, sa mga mapanghusgang mga relatives nyo. Sa mga opisina nyo rin. Yung pamilya, diba? Yung tatay, yun yung Spotify, So, nakita yung Pampamilya Podcast, nasa expressway. Tapos naka-premium pa, kaya walang ads. Para hindi makatulog sa biyahe. Papuntang norte, kuwari, Ilocos, o kaya papunta sa south, sa Naga, mga gano'n. Merry Christmas sa inyo! Merry Christmas! Maraming salamat sa mga comment at sa mga email nyo. Natutuwa kami na nag-impart kayo ng mga kwento. Kayo ang pinaka-regalo namin dito sa podcast. Kaya salamat lagi sa mga suporta nyo sa inyong taon. At kita-kits next year. Next year na ba? Mag-i-improve pa ang ating podcast na ayos na mamasilyahan natin. Lalagyan natin ng mga pandikit, mga kung ano-ano, audio ayusin. And may mga guests pa na darating. At makikinig kasama, makakausap at makakahalubilo natin. Wag sana kayong magsawa na makinig sa amin. And don't forget to like, share, and subscribe sa YouTube page. And i-share din yung mga posts natin sa Facebook page. Sa description lahat. Please comment, paki-like din. Comment, panoorin mga videos ni Tito Pao. Meron kami upcoming Noche Buena tier list. Ayan. Tingnan natin kung ano yung mga nakakasuka ba na hindi natin gusto sa Noche Buena. Kita-kits next year sa Pampamilya Podcast! Woo! Motivate na! Kain na na! Nosi Balasi! Copyright! Inuman na! Pang New Year pa ito.